Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap. Andito na naman po tayo sa lugar kung saan ay puntahan natin sila Lawrence. At yan nga po, for today's video ay muli natin silang interviewin at meron tayong mga ilang katanungan sa kanila regarding po sa medical condition ni Lawrence at kung ano po yung mga kailangan gawin kung si Lawrence po ay mapapa-operahan sa Manila. So at yun nga po ay baka itong bago magpasko ay maisama namin sila sa Manila at mapatignan sila sa PGH upang malaman natin kung ano mga procedure na kailangan gawin para kay Lawrence. At nawa po sana ay bago magpasko ay may mangyari ng maganda po para sa pamilya nila Lawrence. Ito po yung ama na baldado na itinutulak lamang ng kanyang mga anak habang sila po ay namamalimos. So ito, nandito na po tayo sa bahay nila at samahan po ninyo kami. Pasok po tayo. Ang problema parang wala po yata sila Lawrence dito. Mukhang umalis po yata. So pasok po tayo at malaman natin kung sino ang nandito sa loob. Tao po. Ay, hello. Oh, nakalabas na pala kayo. Opo. Ito yung baby na nagkasakit. Yung dalawa po. Silang dalawa talagang na ospital. Na-convulsion po ito. Oh, Tapos ito naman po, grabe ang ubo niya. ngayon. So ilang araw kayo sa ospital? 5 po. 5 araw? Ay, 4 lang. 4. Okay. Labis po, naglabas na kami. So kailangan nandito ngayon? Opo. Kami. Saan sila Lawrence? Nag-alis po. Kanina pa? So ano po, ano niya, manghingi sila ulit? Opo. Mamamalimos. So sinong kasama ni Lawrence? Yung dalawa ko pong anak. Dalawa mong anak. Silang dalawa ngayon ang kasama ni ano. Ayan, kumusta naman ang buhay natin, Mary Ann? Tama ba? Okay lang. Tama ba yung pangalan mo? Ayan, si Mary Ann po ang asawa ni Lawrence. At ito daw po ano ang pangalan nito? Sophia po. Si Sofia, siya yung kinumbulsyon. Opo. Kawawa naman si Sofia. At ito naman ngayon ay inuubo naman. Hanggang ngayon po. Hanggang ngayon inuubo. Kasama rin siya sa hospital. Opo. Edi mas lalo kayo parang nahirapan kayo ngayon dahil nagkaroon ka pa ng Opo. mga anak na may sakit. Buti naman yung dalawang lalaki ay matibay. Opo. Yung isa din po dun, nag-uubo din siya. Paano yun? Kagaya niyan, lumakad na naman sila. Malayo na naman yung magang. Doon sila mag-e-area ngayon? Opo. Kumusta naman? Po kasi yun ang gamot ko yung dalawa. Manghihingi ng para sa panggamot ng mga bata. May reseta po kasi sila kasi hindi man namin nabili. Ganun. Ano ba ang gamot na bibilin para sa kanila? Yung po, salbutamol tapos may cetirizine. Na kay Lawrence ang reseta? Hindi nga po nila nadala, nandito po sa akin. Nandyan sa'yo? Opo. Kalimutan ko po kasi kung saan ko nailagay. Di paano yun? Di bali at least makita naman nila yung kalagayan ni Lawrence. Mary Ann, meron akong itatanong sa'yo. Kung kayo ay isasama namin sa Manila para sa check-up ni Lawrence, kailan kayo available? Kahit ano po. Pwede naman po, kung bukas, okay naman po yun. Kasi ang gusto ko po talaga makalakad po siya. Oo. Yun lang po talaga ang gusto ko. Kailangan niya makalakad. Kailangan. Opo. Kasi po kung lagi man po kami hihingi ng tulong sa ibang tao, siyempre po, naghihirap din po yung iba. Kasi pwede namin kayong tulungan sa ibang bagay, pwede namin kayong tulungan sa mga pagkain ninyo. Kaya lang, ay magiging baka mamaya ay hindi na sikapin ni Lawrence na makalakad. So, ang concern namin ngayon ni Aljos Eagle, ayan, kasama ko po ang aking asawa, Aljos Eagle. Supportahan po natin. Ang concern naming mag-asawa ay yung kanyang medical, no? At syempre taga ron naman kami sa Manila, sa Antipolo, may bahay kami doon. So parang medyo mas malapit na akong pupunta-punta sa PGH ba? Opo. Ang tanong ko lang, may request ba? May request na ba kayo? Meron po kaming request. Ay yung pong parang referral po. Referral. Meron po kami noon kaso nawawala na din po.
Sobrang tagal na din. So paano natin anong gagawin natin ngayon yan? Pero pwede naman siguro kung ano yun sa ospital. Saan kayo unang nagpa-check up para kay Lawrence? Yung Saan nyo nakuha yung referral? sa ospital po. Sa provincial? Ah, okay. So pwede mo siyang puntahan sa provincial. Opo. Makahingi ka ulit ng referral para kay kasi 'di ba sabi mo yung operation wala namang gastos. Opo. Meron po ako dyan yung Xerox lang po. Referral, Xerox. May So, baka Xerox. po kailangan yung original talaga nun. Kasi wala na po yun. So pwede ka pa ang makahingi ulit na hindi na nila check upin si Ano ba yon yung referral na yon yung paglabas pa niya ng ospital dati? Opo, may referral po. O di isang taon na mahigit. Opo. So baka hindi niya siya na ibalik para sa check-up, follow-up Hindi check-up. na- Wala man po yan follow-up check-up Ang kailangan lang, madala na kagad siya doon. sa PGH. Kasi ang napapansin ko lang, dati bang si Lawrence maglakad? Hindi po yan dati nakakalakad. Hindi, I mean yung nung nagtatrabaho pa siya bago siya na Ay, aksidente. hindi. Kasi napapansin ko, 'di ba yung paa niya ay parang umiigsi na. Ano po, yung parang paano na po siya pa Oo. na. Mm-mm. Hindi po siya ganun. So, yun daw ay kaya pang ayusin Opo, pwede pa man daw po siya makalakad kung uoperahan po. kung ooperahan. So ganito, siguro mas maganda ay madala muna ulit si Lawrence sa provincial. Tapos makahingi ng referral doon kung talagang kailangan siyang operahan at mayroon pang mangyayari sa operation. Tsaka tayo lalakad papuntang Manila. Okay sa'yo yan? Okay po yan sa akin. Sino magbabantay ng mga anak mo? May kapitbahay naman po kami. Paano yan? Kagaya ngayon, may mga sakit sila. Ito po, talagang dadalahin ko. Kasi hindi po siya po. Siya po, pwede naman po sa kapitbahay namin. Kung dadali na lang din siya, Pwede naman din po. para yung dalawang lalaki na lang maiwan. Kasi nag-aaral naman po yung dalawa. So, saan kapitbahay? Kay nanay? Doon po sa kabila. Sa kabila. So, sa tingin mo, pagmamalasakitan naman nila yung mga anak mo? Siguro naman po. Kasi dati po, sila din po yung nag-alaga sa kanila. Nung na-hospital si Lawrence. So, okay kayo, napupunta tayo ng Manila Okay po sa amin. para kahit papano ay mapatignan natin siya doon. So, ang unang initial na gagawin natin ay ibalik muna natin si Lawrence dito sa provincial. Opo. Tapos makahingi tayo ng referral dyan na pag na-check up kasi nila yan, malalaman natin kung ano ang susunod na mga hakbang na gagawin natin para doon sa pagpapasaayos ng mga paa ni Lawrence. Opo. Ayan, ang tanong ko, hanggang kailan mo kayang lumaban para sa pamilya? Siyempre po, hanggat kaya po. Hindi ko man po siya pwedeng iwanan. Tama. Kasi, siyempre po, may mga anak po kami, tapos ganyan pa po siya. Hindi man po, porket So, ganyan kaya mong siya, tiisin. iwanan ko siya. Kaya mong tiisin lahat-lahat. Opo. Kagaya niya, mapapalayo kayo sa mga anak nyo. Okay lang po. Okay lang. Basta po, magumaling po siya. Yan ang pinaka main concern mo. So, yun ang nais namin sanang maitanong sa'yo at salamat naman dahil ang makakasama ninyo doon si Aljos. Yan, yung misis ko kasi doon kayo tutuloy sa bahay namin sa Antipolo. Tapos, siya na rin ang makakasama ninyo, no mami? Siya na rin ang makakasama ninyo sa pagpunta-punta sa ospital. PGH. Ayan, sa PGH kasi isang taxi lang naman. Pero ano? ako ba hindi pwede magpalmalinos ha? Hindi ako bibigyan. Pinatatawa ko siya kasi ako naiiyak doon sa... Ikaw ang naiiyak. Kawawa ka naman. Ako naiiyak. Bakit? Bakit ka naiiyak? Siyempre parang nararamdaman ko yung ramdam niya. Pero ang tibay niya hindi siya mabibigay. Ako naiiyak. Ikaw ang umiiyak para sa kanya. Ay, grabe. Ano ba? So, kagaya niyan, makakasama mo sila sa ilang araw. Okay naman sa atin. Malakas naman sa atin. Malakas naman loob niya. Pero hindi ako pwede malimus. O kasi hindi ka bibigyan. Baka sabihin nila ay overweight ka. Ayan. Taba ako, hindi ako kailangan kumain. Ayan, Mary Ann. Bali, sa tingin mo, magkano ang mga ilang araw possible? Ano ba sinabi ng doktor kung sakaling maoperahan siya? Baka daw po matagalan siya doon. Matatagalan siya Opo. sa PGH. So, mako-confine ba siya? Opo. Mm. Kasi po, operahan daw po siya doon dapat.
Ang concern mo paalang, di ba meron na siyang problema sa pag-ihi at sa pagdumi? Opo. Kasama na yun sa ooperahan sa kanya? Siguro po, kasi ang pinaliwanag lang po sa amin, yung dito niya po, sa bato. Spine, oo. Tapos dito po, Mm-mm. naglisya po kasi yung pareho. Ah, Kaya hindi okay. po siya pwede magpara ganon-ganon kasi pag naputol daw po yun, mawawalan siya ng oxygen. Ano ang garantiya na sinabi ng doktor na kasi spine yan eh. Parang ang hirap, Hindi po siya pwede magpara kilos-kilos. Kaso, Hindi, ibig sabihin, ang hirap maoperahan sa spine. Kasi, ang prayer natin, magtagumpay ang operasyon at gumaling siya. Kaya lang kasi may mga nagsasabi na kapag sa spine inoperahan, pag hindi naging ay nagiging gulay. Opo. So meaning, ngayon mas malakas siya ngayon kaysa sa maging gulay. Anong pipiliin mo kung sakasakali? Siguro po, kung magiging gulay lang din naman po siya, siguro wag na lang po. So yun yung kailangan mong tanong sa doktor na ano ang guarantee, no? Siya ba ay makakasurvive sa operation? Sa O ano? totoo lang po, natatakot din po siya sa operasyon na yan. So alam nyo rin yung ganung senaryo Opo. na possible siyang maging gulay kasi makomatose siya kapag hindi naging successful yung or pwedeng mawala si Lawrence. Pero hindi kita tinatakot. Ang sa akin ay buksan natin yung isipan natin pagdating dun sa ganung bagay. Pero tayo ay mananangan sa pangako ng Diyos. Sabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Di ba? Kaya, so dun tayo sa positive side. Okay? Ako po. Kaya kita tinatanong, handa ka? Opo. Handa ka? So yun. Gaano kalaki ang kahandaan mo dito sa bagay na to, Marian? Matagal na po akong handa sa ganyan. Matagal Kasi ka po, nang handa. nung simula pong na-aksidente siya, tapos naging ganyan po siya. Mm-mm. Siyempre pinanghinaan din po ako nun. Tapos nung habang tumatagal-tagal, parang na-ano ko na din. Mm-mm. So, sa tingin mo ay kaya ninyo itong panibagong haharapin ninyo mag-asawa? Pamilya pala. Ako po, handa po. Ewan ko lang po sa kanya. Oo. Kasi siya So, po mahina ang loob niya. ayun, maganda. Ikaw ang magpapalakas ng loob niya. No? Ako, gustong-gusto niya na pong magpakamatay eh. Kaso, sabi ko, laban lang. Anong naramdaman mo nung sinabi niya na gusto niya magpakamatay? Sabi ko, sige na, pag magpakamatay ka na. Tapos pag nagpapaano na po siya, parang takot din siya mamatay. Mhm. Ay, ganun ka sa kanya? Ganun ka Kapag magsabi? sabi na po na, pakamatay na ako. Mm. Kasi nahirapan. Kasi, sige na, pakamatay ka na. Sinasabi mong Ako, ganun. nga ganun. Hindi mo Pero siya takot man hindi din mo siya inaawat. Paano kung nagpakamatay nga? Hindi man po niya yung gagawin. Alam mong hindi niya kayang gawin. Kasi iniisip niya yung, ito po, mahal-mahal niya po kasi yan. Siya lang mahal? Hindi sobrang mahal Si niya po Sophia. yan. Opo. Ayan, hindi niya kayang pabayaan ng mga anak niya. Lahat yan, alam ko mahal niya. So, ito yung gagawin natin, Pagka okay na kayo, mag-usap din muna kayo and then, ayun nga, pasyal sa provincial, alamin natin, hingi tayo ng referral, at pag nakakuha na tayo ng referral, yun na yung gagamitin natin para makapunta sa Manila. Ngayon, pagdating sa PGH, tayo nang bahala doon, no? Huwag kayong mag-alala kung sa gastos, huwag kayong mag-alala sa kakainin. Yan po yung una namin naisip noon nung na-confine pa po siya doon. Kasi may ambulansya na po sana, tapos meron na din. Kaso po, doktor lang talaga ang na-problema namin. Bakit? Tapos sa pagkain. Ano po, wala po silang makontak na doktor dun sa PGH. Kailangan daw po bago magpunta doon, may makontak muna sila. PGH ba talaga or sa orthopedic? PGH daw po, kasi yun po yung sabi sa amin ng doktor doon. Sa PGH muna. Sana maayos pati yung pagdumi niya, no? Kasi hindi na niya nararamdaman yung pag-ihi. Hindi po. Hindi na Lagi niya na po nararamdaman siyang yung pagdumi. Hindi po. Dahil nga sa payo, balaka dito. Oo, kasi nga nawala ng pakiramdam yung kanyang spines. So, yan. Meron kaming ibibigay sa inyo na kahit pa paano tulong para makabili kayo ng gamot ng mga bata. No? Mami, ano mga dyan yung natin.
Ito po ay galing kay Tita Ani Haramilla. Ayan, maraming salamat po kay Tita Ani Haramilla. Maraming salamat po, Tita Ani. Ani Aramelia po. Marami pong salamat. Ayan, kakaawa naman po talaga itong pamilya na to. Bagamat hindi po natin inabutan si Lawrence ngayon dahil napakasipag naman po talaga at naghahanap po siya ng para sa panggamot ng kanyang mga anak, ay yun pa, kasama niya pa yung dalawa ngayon. No, yung dalawang bata. So maglalakad lang sila sa kanilang kumain na ba yung mga yon? Siya po kanina. Nakakain na sila. O ito, bahala ka na muna dyan. Bahala ka sa panggamot muna ng mga bata, ano? Kung hindi man nadala yung reseta, di ikaw na. Ayan, so Mian, laban lang. No? Alam ko, kami nandito kami para tumulong sa inyo. Nandito kami para kahit pa hindi man natin na ipapangako na kaya naming i-shoulder lahat. Pero lalaban tayo, sasamahan ka namin. Sasamahan namin kayo dun sa laban na yan para sa ikagagaling ng asawa mo. Umaasa ako at nananampalataya ako sa Panginoon na may magagawa ang Diyos. Naniniwala ka ba? Opo. Ayan. So sa Diyos tayo manampalataya na may mangyayaring maganda sa buhay ninyo. Tsaka na natin isipin yung lupa at tsaka bahay na pinapangarap ni Lawrence. Hindi iniisip na yun ngayon. Oo. Kasi ang importante po naman po sa amin, gumaling po siya. Kasi naawa po ako kapag nag-aakit siya dyan. Nakakamang po kasi siya. Oo nga di ba? Kasi hirap na hirap po siya. Lalo na kapag wala ka, paano siya, di ba? Buti hindi ka naaano kapag nakikita mo yung asawa mong ganun. Hindi, ay naano naman po ako kaso pinipigilan ko lang. Pinipigilan mo yung sarili mo. Ayaw mo makita niya na nangihina ka. Kaya po lagi akong galit sa kanya. Inaaway mo ba? Opo, inaaway ko po yung lalo na po pag maalis. Inaaway ko muna po siya. Kasi ayok man po siyang pagparaan. Oo. Pero mahal na mahal mo talaga si Lawrence. Walang makapaghihiwalay kumbaga. Wala. Hindi pa nga sila Pangako kasal. po namin yun. Pagka gumaling na siya, kakasal na kayo. Opo. Ay, wow. So, pwede na ako ninong. Ayan, so, Mary Ann, pwede ba tayo mag-pray? Gusto ko ipag-pray kita. Okay. Dun po sa mga kaganapan na mangyayari sa mga susunod na araw sa ating pagdadala dito sa pamilya nila Lawrence sa Maynila, ay samahan tayo ng Panginoon at samahan tayo ng mga kapartners natin, ng mga talagang patuloy pong sumusuporta at naniniwala sa ating layunin na makatulong sa mga masigit na nangangailangan. Pero alam natin, bukod sa lahat ng bagay, ang Diyos ang mas pinaka merong kayang gawin sa buhay natin. Tama ba? Ayan. So naniniwala ka at nananampalataya ka sa Panginoon? Opo. Tayo manalangin. Guys, kung sumunod ka muna sa isang panalangin. Okay ba? Tanggapin muna natin ang ating Panginoon sa puso natin kung hindi mo pa siya tinatanggap sa buhay mo. Pagsisihan natin ang mga kasalanan natin kasi mas naririnig ng Diyos ang ating mga dalangin kung tayo ay walang bagahe. Alam mo yung bagahe? Yung kasalanan o meron tayong mga galit na iniipit sa ating puso, kailangan natin magpatawad. Kailangan nating alisin yun sa puso natin. Yun yung mga bagaheng sinasabi natin. Kasi kapag tayo ay hindi pa nakakahingi ng tawad sa Diyos, hindi niya naririnig ang ating mga panalangin. So okay ka ba? Natanggapin sa puso mo ang ating Panginoon? Ayan, so pagka sinabi ko ako po sabihin mo lang yung pangalan mo, tapos tuloy lang tayo sa prayer natin. Okay lang? Ayan, so tayo po yung manalangin. Ako po si Mary Ann. Ay lumalapit sa iyo. Ay lumalapit sa iyo. Panginoon, patawarin mo ako Patawarin mo ako sa lahat sa lahat ng aking mga kasalanan. ng aking mga kasalanan. Ano man pong kasalanan na mayroon pa sa aking puso at isipan, Ano man kasalanan na mayroon sa na aking meron puso sa at ating isipan, puso at isipan. sinusuko ko na po sa iyong lahat. Sinusuko ko na po sa iyo. Panginoong Jesus, Panginoon Jesus, ikaw na po ikaw na po ang maghari ang maghari sa aking buhay. sa aking buhay. Ikaw na po Ikaw na ang siyang kumilos ang siyang kumilos sa aming buhay. sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po.
At isulat mo na rin po Sulat mo ang na aking po pangalan ang aking sa aklat ng buhay. Aklat ng buhay. Ang lahat po ng ito ay dinadalangin namin Ito, sa tanging pangalan sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. sa ating Panginoon. Amen. Ako mananalangin na lang para sa Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito. Sa buhay po, Panginoon, ng pamilyang ito nila Mary Ann at ni Lawrence. Hinihiling ko po sa iyong tanging kalooban, Panginoon, na maghari ka sa buhay nila. Anumang kasalanan ng meron sa kanilang puso at isipan, Panginoon, ipagpatawad mo po, Panginoon. At hayaan po, Panginoon, na sila ay mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Tinataas po namin sa iyong mga batang ito, Panginoon, sa kabila ng kanilang mga karamdaman, Panginoon. Hinihiling namin ang kagalingan nagmumula sa iyo sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Maging ang batang ito, Panginoon, ikaw po siyang kumilos sa kanya, bigyan mo siya ng kagalingan, Panginoon. At hayaan po, Panginoon, na ma-restore ang kanilang mga lakas at sila po ay makapaglaro at makapamuhay ng normal ayon sa itinakda mo, Panginoon, para sa kanila. At tinataas din po namin sa iyo, Panginoon, ang buhay ni Lawrence, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na nagulat din siya sa nangyari sa kanyang buhay, Panginoon. Yung kanyang pagiging baldado ngayon, Panginoon, ay resulta ng mga nagdaang panahon, Panginoon. Ikaw pong nakakabatid, Panginoon, ng kanyang sitwasyon. Maging ang dalawang bata, Panginoon, na kasama po ni Lawrence, Panginoon, ay ingatan niyo po sila, Panginoon. At makakita sila ng favor, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon, at sa mga taong nilalapitan nila. Panginoon, maraming pong salamat sa iyo kung ano pong kumilos sa pamilyang ito. Ito po ang aming dalangin sa iyo sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yan. So, Mary Ann, yun. Hawak lang sa Diyos. Hawak lang tayo sa Panginoon. Ano? Huwag kang bibitaw. Sa ngayon, ikaw ang lakas ni Lawrence. Kung wala ka, maaari na siyang panghinaan ng loob ng gusto. Pero dahil habang matatag ka at nakatayo ka, at nanananganan ka sa mga pangako ng Diyos, meron siyang kakapitan. Tama ba? Pati yung mga anak mo. No? Ayan. At hinihiling natin sa Panginoon na dumating ang time na maging maayos ang buhay niya para hindi na yung mga bata kawawa naglalakad ng sobrang layo para lang kumita ng pera. Pero alam mo, maganda rin yun na nararanasan nila yan kasi magiging maayos sila sa buhay nila. Alam nila yung hirap. No? So yun, maraming salamat po kay Tita Annie Haramilla, maraming salamat po sa The Jewels 5, maraming salamat po sa Love and Care, maraming salamat sa Team Tigangers, sa Team Dungaw. Thank you so much po sa lahat ng mga taong tumutulong sa amin at patuloy na gumagabay sa amin, nagiging kabahagi namin sa lahat ng mga paglingap na ginagawa namin. Huwag po natin kalimutan ding suportahan Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs and Kalingap Rab. At suportahan din po natin ang aking may bahay, ang aking asawa Aljos Eagle. And shout out po sa Team Rochelle, kay Rowell of Malalag, and Rachel Morales. God bless you po at magandang buhay po sa ating lahat. Bye.